Doon? Ano? Ano yan? Oh, talaga. Hindi, kasi ang ganito mga balita, ngayon ko na lang, ito partner Ang sabi? naririnig kasi dati talagang ang daming mga hindi sumasang-ayon At sinasabi, hindi, magandang justice system natin. Ba't kailangang payagan sila na sila ang pumasok rito at makialam, di ba? Sa ating justice system. Yes. Samantala taga-ibang bansa naman sila. Wala silang pakialam kung anong ginagawa ng ating gobyerno. At yung ginawa naman ng gobyerno, talagang yan ay para sa kapakanan at kabutihan, di ba, ng mga Pilipino. Bakit sila nangingialam? Sabi pa nga ni SOJ dati. Oo. Maiahalin tulad daw ang pangingialam na parang sa imperialismo, Oo. kolonyalismo, Oo. pananakop. Di ba may Oo. binanggit dati si SOJ niya? Oo. Sakaling hindi magiging paborable ang magiging desisyon ng ICC Appeals of Chamber at nagpalabas ito ng warrant of arrest, ayon kay Remulla, hindi tatalima ang bansa. Hindi, wala silang gagawin dito Wala silang kinalaman sa atin dito. At anong gagawin nila? Papasukin nila tayo? Gusto ba nilang pasukin tayo bilang isang kolonya na naman? Tapos na yun Ginawa na tayong kolonya dati ng Espanya, ginawa na tayong kolonya ng Amerika, ginawa na tayong kolonya ng Japan nung araw. Pero tama na. Hindi sila welcome sa Pilipinas. Tayo po ay very hospitable people. Kaya lang, pagka pakikialam na ang gagawin nila, ay hindi po tayo papayag sapagkat may sarili po tayong sistema ng batas, may sarili tayong tradisyon, may sarili tayong kapulisan, may sarili tayong prosecution, meron tayong korte na hindi nila pwedeng pakialaman o kaya baliwalain. Sabi ni Tuloy, naging interesado si I Espiritu. Sabi pa niya, Sir Rod, ano yon? Ako din, akala ko yung nabasa mo dito Oo. Yung mga tungkol sa love affair, iba pala Iba, oo. Iba pala, Eto hindi pala nga. love affair. Eto nga. Kasi siyempre, partner, ngayon ko lang nakita ang ganitong klase mga balita. Sinasabi mga kasama, sa balita, public support for ICC investigation into drug-related killings growing. Survey shows. Anong survey ngayon, partner? Eto, ang survey revealed that there is growing support for the International Criminal Court's investigation into drug-related killings that occurred in the Philippines under the Duterte administration. SWS Vice President Jason Dobel presented. Nung nakarang taon pa pala itong ginawang survey. Pero December. ngayon lang inilabas. December 23, survey results at the 2024 SWS survey review on Thursday, nung nakaraang linggo to partner, February 8. SWS found that Filipinos' knowledge about the ICC investigation regarding the drug-related killings during the Duterte administration has increased from 32% in March 2023 to 44% in December 2023. Umaakyat siya. Dumadami Ang may gusto. ang may gusto na ituloy na Ang pag-imbestiga. ang pag-iimbestiga ng ICC dito sa ating bansa. Kaugnay nga rito sa drug-related killings. Partner, actually ganito yan. No? Sige. Bago natin aralin tong survey na to, kasi nung nakaraang, ito January lang, partners, hindi pa nga lumalabas ng survey na to. Siyempre, kapag nagsasalita itong si Attorney Harry Roque, Okay. diba? Ang lagi niya sasabihin, nako! No. Nako! Hoy! Diba? Bakit para siya naku ng naku? Oo, nako! Kapag naaresto ang ating Pangulong Duterte, magkakagulo. Anything is possible. Pwedeng ma-question, mapawalang visa, but anything is possible. Pero anong mensahe sa mga pangyayari? Posibilidad pa lang, nagkakagulo na ang taong bayan. So kung sa tingin ng ilan dyan, na dapat mag-cooperate ang Pilipinas pag nagkaroon ng warrant of arrest ang ICC
at ito ay ipapaserve sa pulis o sa sundalong Pilipino, think again. Talaga pong magkakagulo. Ayaw ko pong magkagulo, pero wala pong choice yan. Sa dami na nagmamahal kay Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi po papayag yung mga nagmamahal sa kanya na iparesto siya at dalhin sa isang dayuhang bayan. Paulit-ulit na sinasabi rin ni Presidente Duterte, at narinig na niyo yan, mamamatay muna siya bago siya magpapahusga sa mga dayuhan. Magkakagulo. Kakagulo. Naku. Wag nyo nang parang, wag nyo Ako nang naman ngayon i-attempt. ang nagnanak ko. Magkakagulo, ha? Magkakagulo. Okay. Diba? Ang sa akin, partner, ako lawyer siya. Tingin ko dapat hindi sa kanya nanggagaling yun. Siguro kung meron ka ibang spokesperson na hindi lawyer, wag na ikaw. Mm-mm. Kasi lawyer ka eh. Diba? Piniprevent nga natin yung salitang magkakagulo. Oo. Diba? Kasi syempre meron niyang mga kaakibat na pwede maging criminal liability under the revised penal code. Oo. Pwede, diba? So bakit daw magkakagulo? Syempre marami daw supporter. Si dating Pangulong Duterte. Hindi, totoo naman. Marami naman Oo. Marami naman nagmamahal kay Pangulong Maraming Duterte. nagmamahal sa mga ginawa ng dating Pangulo. Oo naman. Oo. Yung mga talagang nakita naman ng maraming Pilipino, no, yung mga proyekto, Yes. yung ibang mga programa, talagang napakinabangan ng maraming Pilipino. Oo. Kaya lang sabi ko nga partner, 'di ba? Being a lawyer and di ko alam kung human rights lawyer pa siya matatawag. Mm-mm. Tingin ko dapat hindi sa kanya nagagaling yung magkakagulo. Mm. 'Di ba? So ito lumalabas, partner, kung ganito na yung survey. Pero syempre, gaano ba ka-accurate ito? Mm-mm. Kaya syempre sinasabi natin pag SWS, 'di ba? Oo, mga Parang- partner eh. Legit eh. Oo. So lumalabas, partner, na approve dito sa December 8 to 11, 2023, 53% Mm-mm. approve na matuloy yung pag-iimbestiga ng ICC. patungkol sa war on drugs. So, kung 53% partner, at tapos ito pa, ang undecided, 26%. Malaki din yun. Malaki din yun. So- Posible pang magbago, partner. Pwede magbago, undecided kasi Oo. siya. Oo. Pwede siyang pro, pwede siyang con. Oo. Ang tanong ko, partner, di ba, para bang saan manggagaling yung sinasabi ni Atty. Harry Roque na tiyak na magkakagulo? Kung dumadami, katulad ng sinabi mo, ang sumusuporta Oo. Ang na magkaroon, pumapabor na ngayon. na magkaroon ng ipagpatuloy Investigation. yung investigation. Mhm. Di ba? So, Mas maraming Pilipino na ang sumusuporta sa investigasyon ng International Criminal Court sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ginawang survey ng social welfare stations noong Disyembre, lumabas na 53% ng mga Pinoy ang sang-ayon na imbestigahan ng ICC ang mga patayang may kaugnayan sa kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyong Duterte. Mas mataas ito kumpara sa 45% noong March 2023. Bumaba naman sa 21% ang tutol kumpara sa dating 24%, habang 26% ang hindi makapagdesisyon. Sa parehong survey, higit kalahati ng respondents o 57% ang naniniwalang dapat payagan ng gobyerno ang ICC na mag-imbestiga dito sa bansa. Ginawa ang survey mula December 8 hanggang 11 noong 2023 sa 1,200 respondents. Para sa grupo na nagsusulong ng karapatang pantao, patunay lang ang resulta ng survey na matagal na umanong dapat inaresto ang dating Pangulo. Dapat din daw igalang ng ating pamahalaan ang kapangyarihan ng ICC. Ang ICC naman po, hindi yan gawa-gawa lang no, ng kung sino-sino at ng dayuhan. Pumirma po dyan, ratify po yan ng ating gobyerno. No, at hindi po pwedeng pumipirma-pirma lang tayo nang walang pananagutan. ano ba to? Saan ba? Anong statistics meron si Atty. Harry Roque Oo. to confirm, Oo. no? To have such confirmation na magkakagulo kapag pinapasok ang ICC or inaresto ang ICC. So, makikita naman natin, siguro partner, ito lang naman siguro yung ibang mga nag-a-approve na investigation. Not for anything else. Because we still have that respect to our former president. Yes. Oo. Di ba? Di mawawala, malakas ang karisma ni Kasi Pangulo tsaka, Duterte. okay, yung kanyang, balikan natin yung kanyang ginawang kampanya laban sa illegal na droga. Sabihin po ninyo, kahit pa paano, hindi ho ba naging matahimik pong inyong lugar? Maraming mga natakot. At hindi na ganun, partner, di ba?
kalantaran na gumagamit ng mga illegal na droga sa bumaba ang krimen. Partner, hindi na gaanong natakot ang mga tao na partner, lumabas ng bahay na kahit 10 oras, umuwi galing sa trabaho pag yung kanilang duty ay pang madaling araw. Wala nang ganun, partner. Partner, yung yung takot sa kanilang sarili na umuwi because alam nila medyo nabawasan din ang mga adik-adik Yes. sa mga daan dahil nga doon sa ginawang kampanya ng past administration laban sa illegal na droga. Pero alam mo ba, partner, may kumakanta. Kayo, hindi ko alam kung Oo. na-take up ko sa inyo to. Ha? Oo. May kumakanta. May kumakanta. Anong kanta yan? Isa sa malaking, Oo. isa sa malapit na kaibigan Ni Pangulong Duterte. anong mga kanta niya? kayubi, sino yun? Oo. Pero ito na, vlog ko na to pero Oo. i-discuss ko dito. Oo. Sino yun? Kumanta. Isa sa kumanta siya. as Kumanta na o kakanta pa lang? nagluwa ng mga detalye. Nako. Nagluwa talaga, partner. Ang dami nun. Marami siyang niluwa, partner. Nako. At mukhang confirm pag siya nagsita, ang dating, confirmed. Confirm. Sino mga kayubi? Sino yung sasabi ko? Sige. Mhm. So ano naman ang kanyang mga niluwa, partner? Na totoo Na na merong abuso sa EJK. So ang abuso ba doon ay galing mismo sa administrasyon o yung mga Oo. nasa baba? Hanggang saan ba yung babang sinasabi mo? Oo. Hanggang doon sa mga nagpapatupad. Mm. Kasi may mga dating Kung may nababalitaan natin, nagpapatupad, partner. sino mag-uutos na nagpapatupad? Oo. Pero ganito yung utos nila, yung mga nagpapatupad, yung ilan ha? Iba naman yung kanilang ginagawang diskarte. Ayan. Oo. Hindi ko Although, alam, partner ko, ito ang mga nakapanood ng una kong video. Siguro mga 2 days na to sa akin. Oo. Kaya lang, siyempre, sa'yo ko i-reveal, partner. Sige, partner. Partner, si Ramon Tulfo. Oo. Si Ramon Tulfo, maraming inihayag. Oo. Kung may naghayag na Mr. Las Cañas, Oo. anong rango ni Mm-mm. Sir Arturo Las Cañas, meron ding sinabi si Oo. Ramon Tulfo. Mhm. Pero, sa sinabi niya, partner, wala si Pangulong Duterte. Mhm. Pero, ang tinuturo niya, Ang mga si Senator Bato de la Rosa. Oo. Nagulat ka ba? So, anong reaction? Ano reaction na shock mo? Siya ka muna, masya ka muna. Huh? Oo. Hindi. So, may reaction na ba si Hindi ko pa Senator nakita, Bato? hindi ko pa nadinig, di ba? No. Kasi partner, ang sinasabi niya sa kwento niya ganito. No. Eto ha. So, para bang masaya siya or suportado naman niya. Ito kasi yung ginamit niyang word eh. Masaya siya na nagkaroon ng salvage, pagsasalvage. Masaya siya. Masaya siya. Mhm. Kasi doon sa paglilipol is the word, paglilipol or pagsasalvage ng mga kriminal. Mhm. Okay? Sinabi pa niya na nung panahon na mayor si dating Pangulong Duterte, luminis ang Davao City. No. Okay, luminis. Luminis. Okay. So, nawala ang mga adik. Dahil Parang sa ganon. paglilipol ng mga kriminal at doon sa mga taong nag-spread ng droga. Nagpakalat ng droga. Ano ang kanyang dahilan kung bakit ngayon lang siya partner nagsalita? Yun, diba? Oo. Yan lang Pero, siyempre magtataka ka eh. pero, inaalis niya sa equation Si Pangulo. dating Pangulo. Dating Pangulo Oo. Duterte. At sinabi na parang pinaikot lang Oo. ni Senator Bato de la Rosa si dating Pangulong Duterte. Oo. At nagkakaroon talaga ng Oo. kitaan Oo. sa mga polis kapag may napatay. Oo. May kaching-kaching deposit sa bank account. Ano yan? May quota. Yun yung the word, Kasi- di ba? Before, Oo, tayo before. naman, Yan ang hindi mga natin naririnig yung quota. daw. Di umano. May mga ganong-ganong mga Kota, naririnig kita. tayo. Oh, di ba? Oo. So, yung mga chismis na dumarating sa atin, partner, talaga palang may pinagmumulan. Kasi kinonfirm ni Ramon Tulfo na talaga may nagde-deposit sa accounts ng mga polis Oo. na nakakapatay. So, Pero ang tanong, saan galing yung pera? eto, Oo. yung galing daw na pera
ay doon sa mga karibal. Sa Kunyari, politika. Si A saka si B. Ito magkaribal, si A. Si B magpapautos. Karibal sa Si A sa droga. negosyo. Droga. Oh, mangyayari, papapatay niya si A. Mm-mm. Ang magbabayad daw sa mga polis, si B. Oy, ngayon lang. Dapat investigahan yan. Ito Sa Senado. nga. Kaya ang sabi ni Ramon Tulfo, bakit nga daw dapat imbestigahan si Senator Bato? Mhm. Kaya lang, syempre, ang tanong dito, kahit sino naman, kayo mga kayubi, sa tinagal-tagal naman na magkasama ni dating Pangulong Duterte sa ni Senator Bato, Mhm. hanggang dikit nga sila. Kasama pa hindi naman niya binanggit si Senator Bongo, pero syempre, magkakadikit sila. Ibig ba sabihin, naging BO-BO si dating Pangulong Duterte na di niya naamoy? Di ba galit na galit siya sa mga tiwali Mm-mm. na pulis? Katabi mo na, hindi mo naamoy. So yun Kaya dapat mas detalyihan pa ni Ramon Tulfo yung kwento niya para hindi siya matanong. Mm-mm. Kasi yung tanong niya, may gap, kulang-kulang. Oo. 'Di ba? Lalo na 'yan. Ang tagal parang bata pa, may nakita ako, bata pa si Senator Bato, magkasama na sila ni Oo, talagang dating Pangulong Duterte. Siya talaga ang pinagkakatiwalaan partner kahit nandun pa sa Davao bilang alkalde, 'di ba, si dating Pangulo. Siya yung partner, parang naging city police director doon. Oo. Siya, pati ng panahon ni BP Sara. BP Sara. Kasi siya talagang pinagkakatiwalaan ng mga Duterte partner sa pagre-resolba Yes. ng problema sa peace and order. Kasama Ito na na dyan ang siya. problema sa illegal na droga Kaya partner. nga siya naging PNP chief. Kaya nga, sabi nga, di ba? Kaya naging tahimik ang Davao So, talagang napakalaking tiwala, di ba, ni dating Pero, Pangulong Duterte sa kanya. Pag binalikan mo yung mga words ni Ramon Tulfo, panahon ni Mayor Duterte, natuwa siya kasi nalipol. Mm-mm. Nalipol yung kriminal at yung mga sangkot sa pagkalat ng droga. May so, kaya when you say pinakita ba siyang paglipol, may mga ebidensya ba siya? si Ramon Tulfo, May pinakita wala. doon sa kanyang pagsisiwalad. Wala. Pero syempre, Kaya, well, pag siya nagsalita, di ba parang confirm. mhm. Kaya lang, ito sa akin partner, siguro dapat ingat siya sa paggamit ng words. Kasi sabi niya walang kinalaman si dating Pangulong Duterte. Pero ano yung ibig sabihin ng paglipol? Mm-mm. Ako, Mukhang Tagalog malalim. ako, pag sabi mong paglipol, Ano bang ibig sabihin? Napakalalim. Palisin. Oo. palisin, tanggalin, Ang malipol, droga. mga kriminal, saka yung sangkot sa droga. Oo. O ililipulin. So when you say lipol, what do you mean by that? Oo. Lahat ba ito nilipol dahil may kaso? Oo. Kung may kaso, nasaan yung lista ng kaso? O nilipol dahil pinakuha na kay Lord? Ano dun? Oo. Diba? Kasi when you say, minsan pa siyang pag-salvage Natutuwa siya na may mga pag-salvage. So it means killing. Diba? Yun. Well, Pero tingin ko kasi, kaya niya binabanggit ito dahil kaibigan niya si Pangulong Duterte. Siyempre, para matanggal nga sa pag-iimbestiga siguro. Yun yung purpose niya. Pero sana, kung may alam ka na before, maingay ang ICC, nagsampa na siya, nagsalita ka na sana. Oo. Para mapagtanggol mo si Pangulong Duterte. Exactly. Ba't hindi mo sinabi kaya nun? nga, sabi ko, ba't ngayon lang? Yun lang diba? oo. Dahil ba maingay na naman uli dito sa usapin ng investigasyon ng ICC? Oo. At sino lang ba ang gusto niyang paimbestigahin rito? Nandyan na, partner. Yes. Di ba? Wala pang desisyon kasi wala pang kaso, partner. Kaya nga kailangan ng investigasyon. Oo. Pero hindi naman, actually, ang sentro ng investigasyon, hindi si senator Di ba? Oo. Pero kasama lahat ng mga naging party partner ng dating administrasyon dito nga sa ginawang war on drugs. Yes. Oh. Kaya nga partner, ito'y nakikita ko, di ba? Sabi ko, importante ba na merong survey na ganito para makita kung ano ang nasa puso ng tao? Kasi medyo maingay talaga ngayon, di ba? Pag aarestuhin o ipapapasukin, magkakagulo. Oo.
So, makikita mo dito, ano ba talaga na yung gusto ng taong bayan? Oo. Diba? Kung gusto nila, siguro hindi naman para mapin down ang dating Pangulo. It's they just want the truth. To know the truth. Oo. Yun yung dating, partner. Marami ng Pilipino ang gusto makaalam ano ba talaga yan. Kung walang itinatago, di go. Oo. Di ba? Kasi kahit na mga kayubi, di ba? Kahit noon pa, sinabi ni Pangulong Duterte na hindi siya natatakot makulong. Oo. I rather rot in jail, sabi niya. Basta ang ginawa niya is para sa bayan. Oo. Di ba? Very clear naman yun. Ako partner, kaya Oo. 'di ba ang reaction ko kanina nung nakita ko nga, sabi ko, "Oh, Di ba? parang, Marami na may parang gusto. nakapagtataka dito ngayon sa resulta ng survey." More Well, than majority. kung babalikan natin Mm. nung nag-umpisa itong issue patungkol sa investigation, ang daming hindi sumasang-ayon. Dahil nga partner, nakita nga nila. Panghihimasok Oo. daw. At saka nakita nila partner, ang resulta ng ginawang war on drugs ng dating administrasyon. Sabi ko nga, naging tahimik ang kanilang lugar. Kaugnay sa war on drugs. Siguro partner Oo. sa akin, the way I see it, they just want to know the truth. Oo. Yun lang yon. Kasi mariin naman ang Oo. pinabubulaanan. Oo. Ni Senator Bato, ni VP Sara, ni Bongo, Oo. Senator Bongo, and dating Pangulong Duterte, na merong anomalya sa war on drugs dati. Oo. So, kung maliwanag doon at they can defend themselves, partner, walang issue doon. Oo. Diba? Ito ang nakikita ko lang, partner. Diba sinasabi nga na hindi naman makikipag-cooperate ang gobyerno sa Oo. ICC. Oo. Pero di ba mga kayubi, kamakailan lang nagbigay ng kautusan ang dating Pangulong Duterte na ang pwede lang mag-serve ng warrant ay PNP Oo. at law enforcement agencies or officials. So, very untimely for me. Kasi pinag-uusapan natin dito ay warrant of arrest. Okay. Sinong pwede mag-serve. Tapos nagbigay siya ng kautusan na gano'n. Sa akin, even without such order, yun naman talaga yung nangyayari. Ang humuhuli lang naman, within the jurisdiction, syempre, let's say, PNP members, PNP police officers, within their jurisdiction. Pero yung NBI, CIDG, pwede yan sa nationwide, pwede sila mang-aresto, di ba? So, ano ang purpose kung bakit kailangan bigyan ng utos nito? Bakit kailangan may kautusan? So sabi ko, totoo ba na hindi, parang basahin niyo lang totoo kaya na hindi makikipag-cooperate si PBBM sa ICC kung magkakaroon ng warrant of arrest? Kasi bakit iba minsan yung sinasabi niya? Parang, hindi. Pero tapos bibigyan ka ng utos dito. Kaya tuloy, si Atty. Harry Roque, balik tayo kay Atty. Harry Roque. Dahil doon, sinabi niya, bakit daw hindi gumagawa ng kasulatan si PBBM tungkol sa non-cooperation with ICC. So, kailangan pa pala yun. Hindi ko alam kung inuutos niya ba sabi. Yun ang tanong ko. Oo. Bakit hindi gumagawa ng memorandum circular of non-cooperation when in fact, ang dali-dali lang magsulat nun. Oo. Para yung mga polis, alam na nila talaga na wala. Mahirap daw Puro salita lang. Oo, panghawakan. Oo. Yung verbal lang. Oo. Di ba? Kaya, in a way, nagdidemand siya Oo. kay PBBM Oo. na dapat may in writing. Oo. Yan. So parang kine-question ni Attorney Harry Roque partner, 'di ba? Yung partner, yung mga sinasabi lang. Oo, yung mga binabanggit. Even yung position, Oo. 'di ba? Ni PBBM kaugnay nga rito sa ICC investigation. Oo. So, kumbaga, Ano naman ang dahilan bakit ayaw niyong isulat? Ano ba yon? Nahirapan ba kayo gumawa ng isang napakaikling memorandum circular? Yun ba yung dahilan? Bakit ayaw? Ang tanong, bakit? Sige nga. Samantalang lahat ng pag-order ng presidente isinusulat. Di ba? Hindi ko maintindihan kung bakit ngayon sa isang importanteng bagay na non-cooperation, ayaw isulat. Yun po ang aking katanungan lamang. So hindi siya naniniwala. Kasi partner for me naman, mga Oo. kayubi, pag pinakinggan nyo naman talaga si PBBM, maganda naman. Hindi kami makakipag-cooperate. Pero, what do you mean by hindi kami makikipag-cooperate? Saan? Oo. Saang parte?
hindi detalyado magsalita. Very general. Hindi kami makikipag-cooperate. We will not lift any finger. Hindi siya detalyado. Now, ito bang survey na pinag-usapan natin, kung lumaki pa to ng lumaki, na mas marami pang Filipino ang mas gusto na ipagpatuloy yung investigation ng ICC Oo. at harapin ang dapat harapin. Kung lalago pa ba siya, Oo. ano ang magiging posisyon ng gobyerno? Yun ang tanong dyan. Kung marami na ang magsasabi rito, partner. Kung tataas pa, partner, yung numero ng mga sumasang-ayon na Oo. na dapat ituloy yung investigasyon, ano ang magiging dyan, Yes. posisyon ng Pangulo? Oo. Papakinggan ba niya yung taong bayan? Oo. O maninindigan siya doon sa kanyang mga... Unang mga sinabi. Pero partner, sabi ko nga, pag pinakikinggan ko minsan si PBBM, lagi kasing may kondisyon. Oo. 'Di ba? Kasi ang issue dito is jurisdiction and sovereignty. Meron siyang iniwanang salita, di ko alam kung natatandaan niya pa yung sinabi niya na 'yon, 'di ba? Hangga't hindi nadidesisyonan o nare-resolba yung jurisdiction at yung issue ng sovereignty, hindi siya makikipag-cooperate. Hangga't hindi. Kung marisolba, Paano ba, partner, po pwedeng mag-umpisa dyan? Yung pagre-resolba. Ano ba yung mga Partner. nakikita mong mga partner dyan? Proseso. okay, pagbabanggiin ko lang yung sinabi ni Atty. Harry Roque kasi advisor naman niya sa Harry Roque. Oo. Sinabi niya na dapat sumunod lang sa konstitusyon. Tapos sabi ko, ganun-ganun na yung mga salita, nagbabanggaan yung salita ni Atty. Harry Roque. Sabi niya, dapat sundin ang konstitusyon. At ang hudikatura, ibig sabihin jurisdiction, ay nandun lang sa Supreme Court Okay. at sa mga lower courts. Okay. Paano yan, partner? Kung susundin natin yung sinabi ni Atty. Harry Roque na dapat sundin ang konstitusyon at ang hudikatura ay nasa Supreme Court, nagsalita ang Supreme Court. May Oo. opinion ng Supreme Court. Na. Na ang ICC, eto na naman tayo, ang ICC ay may jurisdiction before yung mga actions prior to the withdrawal. Oo. At nagsalita na rin si Justice Carpio. Oo. So, ano ngayon? Saan tayo lulugar sa suggestion ni Atty. Harry Roque? Dapat bang gumawa ng written memorandum circular of non-cooperation? O dapat sundin yung konstitusyon na kung saan dapat sundin ang Supreme Court? Saan tayo doon? So, kung mariresolve ba to, kung may mag-a-advise kay PBBM na yan ang sinabi ng Supreme Court, at kung kukunin niya ang opinion ng ibang mga Supreme Court justices, kasi may nilabas na decision sa Pangilinan versus Cayetano, susundin ba niya? So, hindi natin alam ngayon saan yung lagay ni PBBM. Sure pa ba talaga siya na hindi siya makikipag-cooperate? O kapag hindi niya sinunod ang Supreme Court at ang batas, siya ba, kumbaga ito ba ay impeachable offense? Yan. Ang mga tanong, mga kasama. Sige. 7 Samurai, arrest modifier, mapapagalitan na tayo pag nag-overtime. Hanggang sa muli, hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ferdy, ako po si Atty. Claire Castro, nagpapaalalang, huwag tulugan ang inyong The karapatan. Secret of Man Rod Marcelino, samahan natin uli bukas ang ating nag-iisang abogado ng bayan.